Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ayon mismo sa mga Chinese nationals na nagtatrabaho sa mga gaming industry sa buong bansa, ang Lucky South 99 na matatagpuan sa Porac, Pampanga ang pinaka-notorious, pinaka-delikado at pinakamasamang illegal na Pogo Hub at Scam Farm sa buong Pilipinas. Ito ay ayon na rin sa mga ginawang investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa mga video na kumakalat ngayon sa internet na kung saan binubugbog at tinotorture ang mga Chinese ng kapwa nila Chinese sa mismong Pogo Hub. Nagbase ang PAOC upang applyan ng search warrant ang Lucky South 99 na nag-ooperate sa Porac, Pampanga. Subalit ang sanay paghahalughog sa nasabing Pogo Hub ay hindi natuloy at nauwi na lamang ito sa rescue operation. Binawi ng korte sa Bulacan ang inilabas nitong search warrant para halughugin ang kontrobersyal ngayon na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Ayon sa korte, hindi nakasaad ang mga partikular na gusali at mga gamit na dapat maging subject ng search and rescue operations ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pinaamyendahan na ang search warrant sa isang korte sa Pampanga. Sa kabila nito, sinabi ng PAOC na pwede pa rin silang pumasok sa Pogo para maghanap ng mare-rescue. Dahil dito ay nasuspinde ang isinasagawang paggalugad ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub sa Porac, Pampanga na ni-raid kamakailan. Ang pagbawi umano ng search warrant ay bunsod ng ilang technicalities at legality dahil hindi partikular na tinukoy ang mga individual at mga gamit na kanilang hinahanap. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Dr. Winston Casio, kaya't nag-apply ang PAOC para sa ibang search warrant mula sa ibang korte. Nagsasagawa na rin sila ng internal investigation sa gitna ng mga pangamba ng posibleng leaks. Sa parte naman ng Korte Suprema, sinabi nito kamakailan na iimbestigahan nila ang mga aligasyon ng ilang mga individual ang nasa likod ng Pogo Hubs na maaaring mayroong impluensya sa judiciary. Nakapasok ang mga otoridad sa nasabing compound dahil na din sa pag-rescue nila sa isang lalaki na ikinulong sa isang silid sa ika-4 na palapag ng gusali. Nang hingi ng tulong ang naturang lalaki kaya walang nagawa ang mga otoridad kundi ang pasukin ng gusali kahit pa wala silang search warrant. Nilinaw ni Casio na hindi nila ginalaw ang kahit anumang naroon sa loob ng gusali at agad lamang silang lumabas nang ma-rescue na nila ang isang Chinese national na humihingi ng tulong. Wala umano silang karapatan pa na maghalughog dahil wala pa naman silang dalang search warrant. Bukod sa isang Chinese national na tadtad ng pasa sa katawan na na-rescue ng mga otoridad sa nakakandatong gusali, nasagip din ng mga miyembro ng Philippine National Police o PNP Special Action Force ang isang Chinese matapos itong makitang naglalakad sa labas ng compound na nakaposa sa frame ng kama na kanyang binaklas. Bukod sa maraming pasa at sugat sa buong katawan, may black ID ng Chinese sa kaliwang mata. Puno rin ng tuyong dugo ang damit nito. Sinabi ng pulisya na siya ay biktima ng kidnapping. Na-recover din ng mga otoridad ang isang video na nagpapakita ng mga taong pinahihirapan sa loob ng Lucky South 99 compound. Isang video ang nagpakita sa isang lalaking dayuhan na paulit-ulit na hinahampas ng isang retractable baton sa ulo at katawan. Nagpupumiglas po siya according dito para po makatakas siya kasi inaiwan po siya doon sa loob. So nagpupumiglas siya para makakawala pa po siya dito at narinig po yun ng mga SAP. So nirescue po nila at yan po yung tumambad sa kanila. Nakaposas po siya doon sa bed frame at may mga pasa po siya at humingi po ng tulong yan at sinasabi po nitong mga around 12:30 AM po yan ng June 6 po at according to him he was a kidnapped victim po. Sa kasalukuyan ay nasa 3 na ang bilang ng mga na-rescue na kidnap victim sa naturang compound, isang babae at 2 lalaki. Ayon sa PNP, wala naman munong nakikitang epekto sa ginawang operasyon ng pagbawi sa search warrant dahil hindi pa naman lubusang napapasok ang compound. Nagtataka din ang PNP kung bakit nagagawa pa din na makapag-operate ng Lucky South 99 gayong noon pang nakarang taon ay pasuna ang permit o license to operate nito. I was personally informed by the regional director po ng Police Regional Office 3 na nirelieve na po
yung Chief of Police po ng Porac Municipal Police Station at pending investigation po. But as to the level po ng accountability and responsibility, antayin po natin ma'am dahil nag-order na po ang Chief PNP na imbestigahan po how come itong scam farm po na ito ay nagtutuloy-tuloy pa pong ng operation in the absence po of the license to operate. Isa din sa mga incorporator ng Lucky South 99 ay may kaugnayan sa Zuni-1 Technology na una nang na-raid sa Bamban, Tarlac na kung saan naman konektado dito ang kasalukuyang alkalde ng Bamban na si Mayor Alice Guo. May mga na-recover po doon na mga evidence po na mga pwedeng magsabi na itong mga incorporators po ng Lucky South ay kasama po doon sa illegal activities po doon sa Baofu compound po. Kung matatandaan, nagkasa ng raid ang mga otoridad sa isang Philippine offshore gaming operator o Pogo Hub sa Angeles City, Pampanga noong nakaraang Martes. Naaresto ang nasa 179 na banyaga kabilang ang Chinese, Vietnamese, Malaysians, Burmese at Koreans na sangkot sa human trafficking at 29 na Pilipino. Sa ulat na inilabas ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, sinabi nito na inaresto ng kanilang mga tauhan sa pakikipagtulungan sa mga operatiba ng PNP units ang kabuuang 186 na individual sa loob ng Pogo Complex sa may Friendship Highway, Angeles City. Ang niraid na Pogo Hub ay mayroong 45 gusali na may malaki kumpara sa isang Pogo firm na niraid sa Bamban, Tarlac. Nag-ugat ang operasyon sa inisyong warrant of arrest ni Presiding Judge Maria Belinda Rama ng Malolos Regional Trial Court, Branch 14 laban sa mga opisyal at empleyado ng Lucky South 99. Inisyo ang warrant kasunod ng inilabas na report na natanggap ng PAOK mula sa isang confidential informant na idinitalyeng siya ay sexually trafficked sa lugar habang tinotorture naman ang isang lalaking dayuhan. Bakit nga ba patuloy ang pagdami ng Pogo sa Pilipinas? Taong 2016 nang bigyan ng lisensya ang mga Pogo sa bansa. Sa pag-usbong ng kalakrang ito, lumobo rin umano ang bilang ng mga illegal Chinese workers sa Pilipinas, pati na ang krimen tulad ng kidnapping at prostitusyon. Nariyan rin ang malalaking issue tulad ng hindi pagbabayad ng buwis ng mga Pogo at ang kasisiwalat lang na katiwalian sa Bureau of Immigration sa pamamagitan ng Pastilla Scheme. Binuang Task Force Pogo, isang interagency task force na binubuo ng BIR, DOLE at BI para tugunan ng mga isyong ito. Ayon kay Bureau of Internal Revenue, Deputy Commissioner Operations Group Head na si Attorney Arnel Guballa, nararapat lang na tugisin ng mga illegal na operator ng mga Pogo. Aniya, it is unfair for Filipinos as working here in the country. We are paying our compensation tax while these foreign nationals, they do their work here in the country and they are not paying the correct amount of taxes. Mula sa pagdagsa ng mga Chino hanggang sa paglalagay ng mga kung ano-anong mga imahe o larawan na hindi maunawa ng mga Pilipino dahil nakasulat ito sa ibang wika. Kapansin-pansin ang mga pagbabagong hatid ng pag-usbong ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa, lalo na sa mga syudad na matatagpuan sa Metro Manila. Bukod sa mga nagmistulang Chinatown na itsura ng mga puok, tila nagkalat din ang mga nasasangkot na empleyado ng POGO sa balita sa tuwing nagiging sanhi sila ng isang kaguluhan at tabala. Noong taong 2016, naglabas ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng mga regulasyon ukol sa Pogo upang mabantayan ang pagdami ng mga online gaming pie na kadalasang nagmumula sa bansang China. Dahil sa itinuturing na iligal sa kanilang bansa ang anumang klase ng sugal, ang tanging solusyon para matugunan pa rin nila ang kagustuhang makapagsugal ay gawin ito sa mga barko o hindi kaya ay sa ibang mga bansa. At sa pagkakataong ito, Pilipinas ang isa sa mga tumangkilik nito dahil hindi na rin bago ang sugal na ito pagdating sa kasino magmula pa noon. Sa kabila ng panawagan ng China na itigil ang operasyon ng Pogo sa bansa noong Agosto, ipinaglaban pa rin ang mga ito ng PAGCOR dahil sa mga benepisyong pang-ekonomiya na nakukuha mula rito. Ang patuloy na pagsibol ng Pogo Hub sa bansa ay maaaring maging daan upang makilala ang Pilipinas bilang pangunahing online gambling site sa buong Asya. Maraming posibleng bungang nakakabit sa uri ng libangan ito. Bukod sa paglago ng ekonomiya, maaari rin itong makapaghatid ng masamang epekto, lalo na at hindi pa napatitibay ng Pilipinas ang ilang kahinaan nito sa ibang aspeto.
Sa pagdami ng pasugalan, maaaring umakyat ang bilang ng mga biktimang pwedeng malulong sa bisyong ito na kalaunan ay baka makasira ng pamilya pati na rin ang lipunan. Kung nanaising ipagpatuloy ang pagpapatayo ng pogo, maaaring mamuhunan na ang bansa sa mga pasilidad na makatutulong sa mga biktimang ito upang hindi ito maging mas malaking problema sa hinaharap. Mas mainam din kung mas pagtutunan ng gobyerno ang pagbabantay sa industriya para mas magkaroon sila ng kontrol sa mga posibleng maging kaganapan. Sa pamamagitan nito, mapag-iisipan ng lahat ng pangangalagaan pagdating sa money laundering at kung paano ang magiging tingin ng mga bata sa pasugalan. Nangangailangan ng masusing paghahanda sa ganitong mga hakbang dahil hindi na mababawi ang kontrata sa mga negosyo pati na rin ang mga epekto nito.